Good morning, everyone. I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. Well, today is, we are the Castros nga. No? But today is a Thursday, and as you can see behind us, lagi kong tinitignan yan pag nag-start ng show, very gloomy kasi in Metro Manila, I think it's signal number 2. Yes, it is. Oo. Pero yun nga, yesterday, naglandfall kagabi, no? Itong si Bagyong Christine, severe tropical storm na siya sa area ng Isabela. And we'll be expecting more rains doon sa Northern Luzon. Ganun din sa atin. And as mentioned ng Pag-asa, no, we should expect rain, especially nung Metro around 10 or 11. True enough nga, magdamag, mga 11, 12, nag-start na umulan sa Quezon City area. But yung mga kababayan natin sa Naga City and those areas are still recovering from a severe flood that happened. Sa Naga, sa Albay. We'll talk about it more later. Kawawa naman sila. Now we should begin to help little by little kasi walang access to food and medicine sila. So let's see how we can go about this. But we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is Brunch. Let's start our countdown with severe tropical storm Christine, which made its landfall this morning. Christine made its first landfall at 12:30 midnight in the town of Divilacan, Isabela. Pag-asa warned of moderate to high risk of storm surge up over the coastal localities in northern and central Luzon in the next 48 hours. As of 8 a.m., Christine was last spotted in the vicinity of Aguinaldo, Ifugao. Nako, doon sa area na yan, nakita din naman natin yung mga kababayan natin, di ba, na talagang lubog ng, baha. Kawawa naman sila talaga. And ang challenge daw kasi dito, most of the connecting roads that are important sa area na yon, medyong baha. So kahit si Governor na sinabi niya, medyong mahirap daw padala ng mga, in her area naman, si Governor Tan naman, di ba? Hindi daw makapadala ng foods in some areas. Yung ibang kababayan natin, naghihintay pa ng rescue kasi stranded sa bubong nila. So, when the flood dies down, then maybe we can start to see how we can help mga families na dislocate, na wala ng bahay, walang access to food. All right, let's continue with our countdown. On our top 9 is class and work suspensions. The government has suspended government work and classes at all levels across Luzon today, October 24. The Office of the Secretary says the move was recommended by the NDRRMC. This is due to the heavy rainfall expected from severe tropical storm Christine. The localized cancellation or suspension of work and classes in other areas may be implemented by the respective LGUs. Yun. Kasi nga, importante na talagang unahan na natin yung di ba? Yung mga, lalo na yung mga kabataan, na wag nang lumabas pa ng bahay nila pagka ganitong masama ang panahon. At saka even though in some areas wala naman actual mga storm signal, but may rainfall warning din. So it's either flood or hangin that we're dealing with. And in some areas naman na nakarecover na, kailangan ng evacuation center. So yung ibang schools doon, walang capacity to mount classes for the moment. Right. So let's move on. For our 8th spot, let's get the latest on severe tropical storm Christine. We have Pag-asa weather forecaster, Chanel Dominguez. Chanel, good morning. Thank you for joining us. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin. So, weather update po muna tayo, lalo na po dito sa binabantayan po natin si Christine. Ito'y huling namataan sa vicinity ng Aguinaldo, Ifugao. May taglay na lakas na hangin na 95 km per hour at pagbugso na 160 km per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 20 km per hour. Dahil pa rin dito, meron tayong tropical cyclone wind signal number 3 dito sa may southern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, southern portion ng Abra, Benguet, northern at central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Zambales, Pangasinan, La Union, central at southern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman po sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon. Signal number 2 din po tayo dito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, northern at central portion ng Quezon,
at pati na rin ang Polillo Island kasama ang Lubang Island. Signal number 1 naman po tayo dito sa nalalabing bahagi po ng Luzon, particularly dito po sa mga Batanes at ito pong parte po ng Mimaropa. Pagdating naman po sa Visayas, malaking parte pa rin po ng Visayas ang under signal number 1. Sa ngayon po, wala na po tayong any tropical cyclone wind signal in effect dito po sa May Mindanao. Miss Chanel, sabi daw po nila dito sa Metro Manila, lalakas pa ng ulan mga bandang alas 4. Nawala O, kasi signal sinabi natin. daw nila kasi doon sa windy.com, yung tinitignan namin kanina, natin din kahapon, nakalagay doon mga bandang 4 o'clock. Medyo malakas-lakas pa rin. Kasi under signal number 2 tayo, supposedly dito sa Metro Manila. Malakas-lakas pa rin daw yung mga ulan bandang 4 o'clock. So I want to confirm it sana kay Chanel kasi nawala siya. Pero tomorrow afternoon daw kasi the Baguio is already out Yes. of land. Pero Papunta yun sa may pa-Vietnam, sa ilalim ng Hong Kong. totally clear na yan. Totally clear yan by Saturday. Kasi nakikita mo yung forecast track, di ba? Nag-northward siya from the south. Nag-cross sa island. So right now, nasa Ilocos region na yung bagyo. But of course, yung hinihila niyang mga precipitation from other areas, kaya nadadamay ang Metro Manila. And we're under also wind signal number 2 sa NCR. Sa NCR, oo. So ito yung 11th bagyo, no? 11th na tropical storm dito sa atin sa bansa for this year, and we'll be expecting more. Pero sana yung mga dadating pa uli, mga hihina na lang, o yung pagdating nila dito matutunaw na lang, 'di ba? Para kasi hindi pa naman tapos tayo dito sa lanta na dinulot ng bagyong Christine, 'di ba? Pero if you look at historical data, around November, December, yun, may mga malalakas dyan. Matitindi yan. And especially, kawawa naman yung mga kababayan natin sa southern areas. Yan ang focus, saka sinabi nila ng Pag-asa, yan ang magiging focus ng karamihan sa bagyo. Exactly. Anyway, naputol ang linya natin, but thank you very much for that report. Pag-asa weather forecaster, Chanel Dominguez. Alright, let's get updates then from Northern Luzon. Ruel Rapsing, head of Cagayan PDRRMO, is now on the line. Ruel, thank you for joining us. Yes, Ruel. Can you hear us? Ako, wala. Pa-check na lang muna natin ulit, etong si Sir Ruel dyan sa may Cagayan. Oo, kasi understandable yung mga signal natin, nahihirapan. Yan ang peak ng bagyo ata, nandun sa may northern area ngayon eh. Let's see, baka nandyan na si Ruel. Ruel, good morning. There you go. Ruel, yes. Can you hear us, Ruel? Ito ang signal pa po. Naku, nahihirapan nahihirapan tayo. si Ruel. Can we check lang muna yung technical natin dyan kung kaya natin maipasok. Let's try to establish a clear Ruel Rapsing. O PDRRMO. Yes, head ng Cagayan PDRRMO. And before we talk to Ruel, pa-check natin yung signal para we have a clearer picture later on. Exactly. Kasi we want to know, di ba, what's happening there, kamusta yung mga pamilya doon, ilang pamilya yung mga nasa evacuation center, yung tubig. Supply ng tubig, yung potable water, isang problema din yan kapag nagkakaroon ng mga pagbaha, di ba? So mamaya pag-uusapan din natin yan. But for the meantime, coming up, what did Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy said in the Senate hearing on his alleged abuse of his church members? And let's get to know the latest in Bicol as they experience the wrath of severe tropical storm Christine. We're just getting started. Marami pa po tayong pag-uusapan. Marami po tayong mga kakamustahin na mga lugar na nasa lanta po ng Bagyong Christine. More of our top 10 news when Brunch returns. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching Brunch here on One News. Yung mga viewers natin, mamaya na tayo bumati dahil habang stable pa yung linya, puntahan na ulit natin si Ruel Rapsing. He is the head of the Cagayan PDRRMO. He's with us on the line. Ruel, good morning. Thank you for joining us. Good morning, sir, and sa lahat po ng mga listeners ng inyong program po. Yes, we'd like to ask, of course, ano po ang sitwasyon ngayon on the ground? How is the weather right now? Kasi ngayon ata ang magiging peak ng bagyo. Yes, sir. Dito sa province po ng Cagayan, light to moderate lang ang naranasan namin since yesterday, 7:30 in the morning hanggang ngayon. And with as to the wind, kagabi lang kami nakaranas ng 60 kilometers per hour before midnight. But huminto naman kaagad siya after midnight.
Medyo nag-i-improve na. Pero ang question ko about this is, kamusta na yung mga kababayan natin? Na-evacuate ba sila early on before all of this happened? Yes, sir. After witness natin yung Bicol experience, sir, the governor, as chairman of the PDRMC, issued an advisory reiterating the Charlie Emergency Response Protocol that LTE and local government units must implement forced evacuations to highly susceptible areas of flood, rain-induced landslide, and storm surge. Forced evacuation. So ano po yung areas under forced evacuations? There were 17 municipalities that reported evacuation po. This is for 101 barangays. Okay. A total of 1,700 families. Or a total of 3,800 individuals po. Okay. Right. Ang tawag po dito, kamustahin na rin po natin, meron po ba tayong mga napaulat na nasaktan o nawawala? Wala po, ma'am, so far. Nag-report sa mga NDRMO regarding casualty or any missing po. Damage to infrastructure po, meron po ba tayo? Wala pa so far the report on that, ma'am. However, ang binigay na report ng Office of the Provincial Agriculturist, for sure, itong tuloy-tuloy na pagbagsak ng ulan dito sa province po ng Cagayan, yung mga farmers po natin, yung mga farmlands po natin, again, flooded na naman sila, they will be affected po, yung mga farmers natin. Okay, balikan ko lang po para po mas malinaw, Sir Mr. Rapsing, yung mga clearing operations po na ginagawa natin to make sure na maaabot po natin sa mga kababayan nating affected dun sa areas. Kamusta po yun? Yeah. Yes, as to clearing operations on roads and bridges po, yung mga major roads po natin, all passable pa. And even yung mga major bridges po natin, linking different municipalities, passable pa rin po. Ang Cagayan River po natin is continually swelling. Nasa 8 meters na po siya ngayon and we're projecting baka umabot pa kami more than 10 meters. However, ngayon 8 meters na siya. May dalawang bridge na unpassable na, yung pinaka-1 overflow bridge at yung bridge connecting ang Kiray to the western barangays of Amulong po. Base po dito sa mga datos po natin, do you feel po there's a need to declare state of calamity sa inyo pong lugar? That would depend on the damage that will be brought by Storm Christine, ma'am. If the agriculture sector, katulad din ng nangyari last Typhoon Hulyan, we will recommend placing the province again under state of calamity. Although ongoing, in force pa rin yung state of calamity after Julian, ma'am. Yes, based on your assessment sa mga evacuation centers natin, anong nakikita mong pinakakailangan ngayon ng mga evacuees natin in terms of supplies, medicines, or clothes? Yes, sir. As to food and non-food items, kasi sir, sa time ni Julian, hindi namin nagamit yung stockpile from barangay, local government, and maging sa province. So, naka-impact po yung stockpile natin. So, suffice pa po para suportahan yung mga na-evacuate po natin ngayon. Okay, Roelly, kasi of course yung DOH has been warning constantly about leptospirosis. Meron ba tayong enough medicine then for at least yung proactive dose natin? Yes, sir. Yung DRM health po natin, naka-ready po lahat ng stockpile din nila for medicine, sir. Yan. And baka may panawagan kayo, Roelly, and ano yung mga challenges na nakikita nyo moving ahead to the road to recovery? Yes, sa mga kababayan po namin within Cagayan or nasa Metro Manila or outside Cagayan, wag po kayo mag-alala, yung lokal na pamahalaan po at maging pamahalaan panlalawigan ay nakahanda po sa sama ng panahon.
Yun nga lang, tayo ang catch basin nitong Region 2. Lahat ng tubig ngayon ay inaasahan nating bababa sa atin. Kaya panawagan po namin sumunod sila sa kanilang mga local officials. Huwag magpakampante at patuloy na abangan ang mga abiso mula sa DOST Pag-asa, OCD at maging sa mga DRMO nila. Patuloy na makinig sa mga programa pong katulad nito. Sorry, Rueli, dagdag ko lang na before we go, how can yung mga kababayan natin na kailangan ng tulong or rescuing, how can they get in touch po with the PDRMO? Yes, sir. They can always call our hotline. In fact, itong number na to is our hotline, 0927-926871. Alright, we'll take a note of that. Yes, pakaulit naman po, Sir Rueli, so we can take a note of that and maybe later on we can flash it sa screens. Yes, sir. Yes, sir. Ang hotline po natin, 0927-992-6871. Alright, we'll take a note of that. With that, thank you very much, Cagayan PDRMO Head Rueli Rapsing, for joining us this morning on Brunch. Maraming salamat din po sa inyo. Alright, let's continue with our countdown. Now, on our 7th spot, President Bongbong Marcos ordered the use of EDCA sites for relief operations. Marcos said the EDCA sites must be used by the Armed Forces of the Philippines to assist those affected by the storm. Currently, there are 9 EDCA sites in Palawan, Pampanga, Nueva Ecija, Cebu, Cagayan, Cagayan de Oro, and Isabela. American troops are granted access to these sites, allowing them to build facilities and preposition equipment. The AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. Yun, so we're talking about this, the EDCA sites in itself, although ginawa ng Amerikano yan, or they rebuilt everything, in essence, it's still our property. And after yung exercises with them, naka-turn over na sa atin yan. And they've been pre-positioned in such a way na mga areas na alam natin may calamity prone or tactically sound siya for in case there is that there is war and disaster. So yun ang mga kinonsider nila with putting up EDCA sites. Diba, we have recently sa reports, remember, naging issue sa mga Chinese citizens na nag-aaral sa Cagayan area. May EDCA sites tayo doon. And of course, alam natin, the northern area right now is being hit by the storm. Oo. So yun nga, no, dagdagan ko lang din yung sinabi mo dahil yung sa EDCA sites na yan, alam naman natin, base yan dun sa agreement natin with the United States, defense cooperation, yung mga military exercises, and of course, itong humanitarian assistance. That's right. Ito natin pwedeng kumbaga, pakinabangan. Yung mga, especially may mga iba pang allied countries tayo na nag-express ng kanilang pagtulong dito nga sa recent na pananalasa ng Bagyong Christine. Kasi usually in EDCA sites, that will be the convergence point for any foreign assistance that may come in. Kunyari, in essence, wala kang access to the actual area na hit by calamity, then ang convergence points will be EDCA site. Pero kung kaya naman daw i-access yung actual area, pwede naman dumiretso doon. But then again, it's available at pwedeng gamitin, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. I was wondering ba nung mga previous administrations, nagamit nila yan through using, ibig sabihin nagamit nila yan dahil din dito sa mga, kunyari, humanitarian assistance? Well, panahon ni Pinoy, di ba, he was keen on using these areas. Pero it was, hindi naman nakafocus yung pansin natin doon. But they were, tsaka yung mga very few sites lang, karamihan sa kanila nga were in the southern area of the Philippines. And if you know, konteksto sa iyo yan konteksto lang kasi, dati walang masyadong EDCA sites on the 80s. It's because you had Subic Bay and Clark. So ang pinaka-main convergence point from assistance from other countries, foreign, usually pag hindi kaya sa Philippine airports, papasok yan sa Subic o sa Clark. Pero ngayon wala na sa Subic dahil nga you have EDCA. Before the bases left, yun ang mga convergence points ngayon. Alright, sige, let's continue with our countdown. Sizzling at the 6th spot is the hair follicle saga. The rivals in the Davao City representative polls have challenged each other to take a hair follicle test.
Incumbent Davao City Representative Pulong Duterte shared a video of him taking the test. This is to disprove the drug allegations thrown against him. However, the video was shot back in August. That's why his rival PBA party list representative Migs Nograles challenged Duterte to take a new drug test. She also accepted Duterte's challenge and took the drug test herself. Nograles is attempting to replace Duterte while the incumbent lawmaker seeks to extend his term in the next year's polls. Ay, dami na babagyo, hair follicle pa more. Gusto nyo mag-night and morning tonic kayo sa mga buhok nyo para tumubo ang mga buhok. Bagong hair. So, mga, ang tawag dito, mga subukan ng mga ano dito, dahil mag-election na. Pero yun nga, tulad ng sinabi mo, nagbabagyo ngayon di ba? Parang we have no time for this. And I remember, we don't wanna... Diba? I remember it's like yung nangyari sa election nung, was it 98? Basta yung election ni Erap tsaka ni De Venecia. Ano? Ang challenge naman nila is nag-treadmill test sila. Diba? Kasi sinabi ni Erap hindi na kaya mag-treadmill ni Joe De Venecia. So nag-treadmill naman si JDB, pumasa naman siya sa treadmill test. Expect more of this, no? So, kasi alam mo, hanggang next year pa yan, ang midterm election. Instead of wasting the 30 minutes you wasted taking the test, you need to prove a point. Sige, tumulong muna kayo. Tignan nyo nangyayari sa Naga City and all other areas. Hindi porket hindi ka taga doon. Oo, hindi mo natutulungan, hindi mo Kasi napapansin. kung talagang ang campaign promise mo is tumulong sa Pilipino, Pilipino ang ginamit mong word. Hindi mo sinabi, tutulong lang ako sa baluarte ko. Pilipino, mga kahit saan ka pa, mga Pilipino yan. Ito sinasabi ko sa'yo, di ba? Ito lang yesterday, di ba? Nanguna na naman ng mga NGO, mga volunteers, mga artista, mga whoever pa, 'di ba, na nag-gather ng mga donations, umaksyon para nga matulungan yung mga kababayan natin. Well, these two are busy sa kanilang hair follicle drug test. Alright, go. Meron sabi ka pa? And parting before we move on also, sana our country learns how to be more proactive than reactive. While we're thankful for all the ayuda, the government should find a way na i-mitigate natin yung effects nitong bagyo sa mga kababayan natin sa mga dangerous areas by providing them with housing that is safe from these areas. And talagang to pa rin i-implement yung mga flood control projects, hindi puro lip service lang. Actually, sinasabi ko nga yan din kanina, 'di ba? While we celebrate and recognize yung resiliency of the Filipino people, dahil talaga namang resilient tayo. Pero 'di ba, on the other hand, we should also seek accountability. Dahil hindi naman, we cannot go through this every time merong bagyo. Well said, Madam President. No, Mr. Chairman. Alright, sige, let's continue with our countdown. Coming in at our top 6, the COMELEC is set to respond to the Temporary Restraining Order, or TRO, issued by the Supreme Court. The TRO was issued against the poll body's resolution barring dismissed politicians from running for a public office. This is in connection with the appeals filed by former Albay Governor Noel Rosal, Mandawi City Mayor Jonas Cortez, and Cebu City Mayor Michael Rama. These government officials were suspended and perpetually disqualified to hold public office. The COMELEC noted, though, that the SC has yet to issue its final decision. Yan po naman ay injunctive relief lang, pansamantala. Hindi pa po yan ang pinaka-opisyal na desisyon ng ating kataas-taasang hukuman. Ipapatupad po namin yan. Kinikilala natin at nirerespeto natin ang desisyon po ng Korte Suprema sa bagay na yan. Dahil yan yung mga issue ng mga disqualification. Yeah, Tapos yung isa pa may isa pang concern dyan, although wala dito sa natin. Sa report, yung nga kung nga po papayagan pa rin na kumandidato yung may mga pending cases. Pero ito kasi yung disqualification, alam naman natin, itong si Cebu City Mayor Michael Rama, di ba recently na-suspend siya dahil sa issue ng nepotism. Actually, pag sa mga dismissed officials o seeking re-election, lininaw na yan before ng COMELEC. Although yung mga order, for example, ng Sandigan Bayan or galing sa mga ombudsman is immediately executory, hindi siya final. So hanggang walang finality, di ba, mag-file ka, tapos hintay natin kung mag-finality, hahayaan ka mag-file. Pero of course, we're seeking clarification on other issues depending kung ano yung ruling sa'yo. Why were you disqualified? Were you disqualified dahil
in the function sa office mo, may ginawa kang mali, or were you disqualified because nag-falsify ka from the beginning? Yes. So it depends. Depende pa rin yun. Ano? At saka, yun nga, titignan natin kasi kailangan nilang tapusin tong desisyon na to dahil magre-release na ng ng official list sa ballot. Tapos eventually campaign na, and then of course start na ng election. Oo, lapit next year na. Mabilis na lang. Mabilis na lang yan. Alright, sige, let's continue with our countdown. Going down to our fourth spot is about the House hearing on the war on drugs. Retired police officer Royina Garma revealed that she received a call from former President Rodrigo Duterte after she exposed the so-called Davao model. The former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager shared that Duterte called her to explain why he preferred an Iglesia ni Cristo member to be the leader of the supposed task force against drugs. She said her former boss did not stop her from talking in the House Quadcom hearing. Garma admitted that she apologized to Duterte for sharing the alleged reward system during the previous administration. He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. Ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. Hindi niya ako pinigilan. Actually, nag-sorry po ako. Yes, I said, I'm sorry. Kasi the camp of PRRD, FPRRD are saying, well, there's no such reward system. And yet, hindi siya pinigilan dito and nagsosorry siya kay PRRD. Ngayon, ano yung context ng tawag? Kung sasabihin, tinanggap ang sorry mo, ibig sabihin, may reward system talaga. Oo. Pero di ba sinabi nga doon, hindi daw siya pinigilan. So natatawang ako kasi nag-explain pa daw si Pangulong former President Rodrigo Duterte during the call, di ba? Kung bakit, ito siguro sabi... Imbis na magalit, teka lang kaya Iglesia ni Cristo... Kaya Iglesia ni Cristo kinukuha namin kasi sila mapagkakatiwalaan sa pera. Although most people don't like the brand of politics ni FPRRD, alam naman natin he is not one to... Yung sinabing hindi niya ako pinigilan mag-testify. Historically, hindi siya ganun Parang gusto mo gawin yung bahala ka sa buhay mo. Ganun yung ano niya Pero, actually, kung feeling ko nga, di ba sabi ko sa'yo in-explain pa niya, hoy, ito Iglesia. yun ang issue niya, hindi yung ba't ka nang gano'n sa akin. Hindi. Issue niya, Iglesia yan dahil. Anyway, so yun nga, di ba, sabi ko sa'yo the other day, kung siguro siya lang ang masusunod, talagang pupunta siya dyan at magsasalita. Pero, syempre, advice siya ng niya, feeling ko ito sa akin lang naman, hindi naman to opinion ng stasyon natin. Pero feeling ko ina-advise siya ng mga lawyers niya na wag. Pero tingnan natin, sabi niya, pupunta daw sila, who knows, after November 1, sa Senate hearing naman, yung magagawang hearing doon. Pero as I've said yesterday, it remains to be seen. Sabi nga nila, anong sasabihin ni Senator Bato? Mr. President, nag-implement ba tayo ng drug war? Hindi, hindi. Sabi ko nga kay Senator Bongo, hindi. May joke, may mga meme, may mga skit sa online na lumalabas na gano'n Paano daw magiging dynamic nito? Tapos awayin nila yung mga tumistigo sila sa Quadcom. Di ba? Dapat, yung, kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, nagiging maingat siguro talaga ang kampo niya, former President Rodrigo Duterte, yung kanyang mga legal advisors. Kasi itong hearing na to, pwede itong gamitin against him. And you all know, sana na actually ang pinaka-fear nila kasi mag-election na. And they might say, alam mo man, si PRRD pag medyo mainit, kung ano nasasabi niya. Excuse me, sorry, mate. Inom ka muna ng tubig. Let's continue with our countdown. Moving over now to our top 3. Controversial Pastor Apollo Quiboloy denies allegations of sexual abuse and exploitation. Here's the report. Embattled Pastor Apollo Quiboloy faced the Senate on Wednesday. The Senate Committee on Women and Children is investigating his alleged crimes. These include child sexual abuse and human trafficking. Quiboloy came face-to-face with his alleged victims, including Teresita Valdeweza. She is a former member and volunteer worker of Quiboloy's church, Kingdom of Jesus Christ. Quiboloy allegedly summoned Valdeweza, who was then instructed to proceed to his hotel room. Absolute obedience was a must. We needed to have an unquestioned loyalty and reverence toward him. Sleeping beside a man I believed to be chosen by God was for me then a great privilege. After that, Valdeweza was promoted to several higher positions. She became in charge of organizing fundraising activities such as caroling and selling of kakanin. Valdeweza admitted to having exploited children to hit her 10 to 15 million peso quota. We recruited and trafficked our young people from Mindanao and Visayas
to Carol in the provinces of Luzon and in the National Capital Region cities. Marami pong estudyante na Nobyembre pa lang kailangan nang mag-absent sa paralan at ang iba hindi na nakabalik sa pag-aaral dahil inuna ang simbahan, inuna ang pagkaroling, inuna ang paghanap ng pera. But nobody questioned. She tried to leave the group twice, but the church rejected her resignation both times. Valdeveza was then sent to a mountain in Davao City for 7 months as punishment for alleged sins. I was sent back here to receive a punishment through prayer and fasting in the guise of spiritual discipline. And the fasting they planned for me was beyond my imagination. It took me 7 months to suffer hunger and isolation in the mountain of Tamayong in Kalinan, Davao City. They placed me in a small, dark, elevated room beside a kitchen, separated only by a macan walls. My bed was rough, made of uneven slabs, with exposed nails pressing into my back. I was physically very weak and so depressed. I prayed that God would just take my life. Ilang beses po ako nanalangin na sana kunin na ng Panginoon. Senator Risa Ontiveros, chairperson of the committee, asked Kibuloy about the allegations. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin. Gerard de la Peña, We Are One News. Ayan na nga, yung ang tawag dito, yung pinaka-aabangan yesterday yan, yung pagkikita ni Senator Risa Ontiveros and Pastor Apollo Kibuloy. Tapos, going back dun sa statement. Go ahead. Ano, you were gonna say? No, say mo na ka na. No, I was gonna say nga, di ba, yung mga bata daw na pinapakaroling, 14 to 15 million ang quota nila. Pag hindi na-reach yung quota, merong karampatang parusa. And sabi nga, di ba, nung pinag-usapan din natin to last week na yung iba naman na yung mga hindi bata yata, other members na dinadala sa ibang bansa, sasabihin merong event doon, tapos eventually, ang tawag dito, pinapasulisit na sila pag hindi sila parang sa certain foundation, kapag hindi sila naka-receive self-torture. Pag hindi daw sila naka-reach ng kanilang quota, merong pinaparusahan. Yung mga top performers naman, gagawin daw nilang mga, yung arranged marriage. Doon na may elevate naman sila sa mga arranged marriage. May mga nagsalita nga ng isang lalaki na one of the forms of self-torture, yung sinasabihan sila daw na iumpog nila yung ulo nila sa pader a number of times pag di pumapalo. Tsaka si ma'am, yung nag-testify, nakita niyo yung testimony kanina, she also said, nung nakaalis na nga daw siya sa KOJC, there was a time na may isang minister daw ng KOJC na nagtago sa kanya. May pumunta daw mga armed men serving her a fake warrant of arrest. To try and detain her. Yung pala, nung chinek, wala naman talagang, hindi siya valid warrant of arrest. And most of these that were from the Angels of Death. Na yung squad ni squad ni Apollo Kibuloy. Meron siyang army. So talagang gawain daw nila yon. They use that sa fake warrants of arrest sometimes to get yung mga erring members na nawawala or tumatakas back into the fold by saying, wanted ka, pero yung pala kukunin nila into the compound. Yan yung sinasabi ng mga victims. Pero yun nga din yung natin, gusto, yung sinabi rin ni ma'am, yung kanina isa sa mga nagsalita, yung nag-detail ng kanyang sexual abuse, diba? Tapos sinasabi din niya, dito daw sa Pilipinas, hindi niya pa masyado noon na-realize yung mga paggastos. No? Pagdating daw sa States, doon niya na-witness na yung luxurious life. Nakasama nga ito, allegedly si Pastor Apollo Kibuloy na talagang pakain daw sa mamahaling restaurant, manonood ng sine, tapos sa bibili ng mga kung sa Philippines daw, bawal mag-movie, pero nasa US daw sila, lahat ng movie na gusto panoorin. Naalala ko dun sa sinasabi mo yung sa self-torture, yung mga pinaparusahan din. Yung isa din daw na nagsalita doon na pinarusahan siya kasi nanligaw siya ng hindi ka member, tapos pinarusahan siya. Ganun.
Yun yung sa mga marami pang mga statements nila yesterday. At ewan ko kung kailan yung next hearing na kasama ulit itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi hindi pa, kakasimula pa lang actually. Hindi pala kakasimula, sorry. Continuation lang kakasimula pa lang with Pastor Apollo Kibuloy finally facing his accusers. Pero ito pala ang asta ng isang supposed son of God. Tingnan natin. Kaya yung ibang mga katanungan doon, syempre expected na yun na hindi talaga sasagutin directly ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng katanungan mo hindi niya sasagutin yan. Kasi hindi sinabi nga niya doon, diba? Dahil may kaso na daw. Very Alice Go. Very templated ang answer niya. Para maiwasan siya may contempt, may sagot siya, pero template lahat. They can accuse, they can file cases, or I refuse to answer. Dalawa lang naman template niya Pero yun nga, meron siyang sinasabi, diba, on the sideline na hindi daw totoo yung mga accusations sa kanya. Alright, don't go away. We're not done yet. May dalawa pa tayo. Stay with us. Welcome back. Hindi ka kasi nakatingin Hindi, tingin ako ng bati kanina Ikaw naman, You're still watching Brunch here on One News. Of course, tsaka yung mga bati-bati, tomorrow tayo. Dami tayong tatalakayin ngayon dahil lakas ng mga bagyo at apekto sa mga Try ko later bago tayo mag-goodbye. Sa ibang regions ng ating bansa, ibang cities. So let's move on. Kumustahin po natin ang sitwasyon sa Aurora Province. Kaugnay pa rin po ng pananalasa ng bagyong Christine. Joining us today is Engineer Elson Egarge, ang head po ng PDRRMO ng Aurora Province. Good morning po sa inyo, sir. Hi, good morning, Ma'am Angela at saka kay Sir Diego. Opo. Gaano po ba kalakas yung ulan at hangin yung naranasan po ninyo dyan po sa Aurora? At kumusta naman po yung panahon dyan ngayon? Sa ngayon po, okay naman na po ang Aurora at hindi naman po kami masyadong naapektuhan ni bagyong Christine. At papasalamat nga po kami at hindi po nangyari yung forecast ng Pag-asa na kami ang dadaanan. So far po ngayon, wala pong mga kababayan natin ang nasa evacuation centers, wala po yung mga... Mayroon po, mayroon po tayong total 2,609 evacuees kahapon po, at nagpa-preemptive evacuate po kami at sila po ay mostly nasa coastline kaya inagapan na po namin na alin sila sa evacuation. Given na yung effects po nitong bagyo, hindi po na gano'ng kalakas as expected, kailan po natin inaasahan na makabalik ang mga kababayan natin sa evacuation center sa kanilang mga bahay? Yung iba po ay halos nakabalik na po, nakabalik na po sila sa kanilang kabahayan. Kamusta naman po yung mga daan natin dyan, Mr. Egarge? Yung mga, meron po ba mga binaha? Mayroon po yung part po ng Pasiguran de la Sag Road, nagkaroon po ng pagbaha dahil kagabi po ay nag-start po ng 1:30 yung lakas ng ulan hanggang 3 o'clock kaya naapektuhan po yung Pasiguran de la Sag Road po. Pero okay naman na po siya at tayo pong nagsusubside yung tubig. Passable na po. Tapos pagdating naman po sa mga passable. Pagdating naman po sa landslide, wala naman pong reported na nagkaroon po ng landslide dito sa that's good to know po. That's good to know. Pero syempre po, gusto din po natin malaman kung may mga napaulat po bang mga nasaktan, nawawala dahil nga po dito sa pananalasa ni Bagyong Christine. Wala naman po dahil talagang ang inuna po namin, lalong-lalo na po doon sa mga Fisher Fox ay hindi po namin pinayagan na pumalaot sila. Talagang handang-handa po kayo dyan, sir? Pero may mga significant damage po ba tayo mga naitala dahil nga po dito sa pananalasa ni Bagyong Christine? Sir? Siguro po kung magkakaroon po ng damage yung mga sa agriculture po pero ongoing na po yung kanilang clearing at saka yung assessment ng agriculture. Okay, and given na yung mga ibang kababayan natin ay umuwi na sa kanilang bahay, is there a need pa rin po for relief goods?
okay naman po at meron naman pong sapat na na allotted na na mga food pack. Galing po sa DSWD at saka sa amin po mismo sa province. Ay, yung supply po pala ng kuryente, meron po kayo dyan? Okay naman po yung supply ng kuryente at saka ng internet. Okay naman po. Hindi naman po nagkaroon ng power interruption. Alright, that's good to know po. Day 1 na nagkaroon ng signal. Alright, that's good to know po. Patuloy po kami makipag-ugnayan sa inyo. Ingat po kayo dyan. Engineer Elson Egarge, ang head ng PDRRMO Aurora Province. Thank you so much. Thank you po. Thank you. Well, nice to hear na wala mang problema. Yes, that's good to know. Diba? Maganda din yung maagap sila, diba? Nagkaroon ng preemptive evacuation. And nagpapasalamat daw siya na yung forecast ng Pag-asa na iba ng konti. So at least may nakausap tayo na supposedly nakasama sa track ng bagyo, okay naman. Maayos naman ang kalagayan nila. Alright, sige, let's continue with our countdown. Moving on to our top 2, President Bongbong Marcos is now monitoring the situation in Bicol following Christine's onslaught. In a press briefing on Wednesday, Marcos said help is on the way to the region. This comes after former Vice President Leni Robredo made a plea for more rubber boats and rescue trucks. Robredo's hometown, Naga City, and other areas in Bicol were left flooded due to non-stop rains. Oo, grabe yun. Nakita natin yung mga kababayan natin, lahat sila nasa bubong na kasi talagang lagpas tao na yung yung tubig baha. And then you'll see also yung mga establishments, even yung mga malls, 'di ba, yung mga maliliit na tindahan doon nagsara na. Yung mga maliliit na tindahan doon sa mga iba't ibang mga residential areas, sa pinamimigay nila yung mga paninda nila. Binibigay nila doon sa mga kababayan nila na nasalanta din ng bagyo. And as of yesterday, hindi pa daw ma-rescue. I'd like to get an update today, but as of yesterday, hindi daw mapuntahan lahat ng rescuers pa rin yung mga kababayan natin sa Naga City. It's because some of the roads that are critical yung sa infrastructure ng city ay hindi daw madaanan ng kahit mga trucks. So that's why, for that purpose, si VP Leni is asking for more rubber boats because this is the only way daw they can go to and from inside the parts of Naga City sa city to get out yung mga kababayan natin, lalo na yung mga senior citizens, sa mga bata. At yung mga persons with disabilities. All of them. All of them na hindi naman kaya na mag-wade sa flood o hindi ka malakas, syempre mahihirapan sila at may mga kagamitan pa na basic needs, at least makadala sila ng mga damit or whatever it is. Kailangan talaga ng rubber boats. And alam ko, as of now, may mga areas, especially yung mga lubog sa baha, ang sara yung kanilang kuryente, naka-off yung electrical grid there kasi alam naman natin submerged sa baha kaysa 'di ba ang tawag dito makuryente yung mga kababayan natin doon. Some of the grids naman sa I don't know about that area pero sa for example Luzon grid sa electricity meron naman automatic trip system sila. Yes. In other words, pag nagkaroon ng isang linya na bumagsak o naputo lang isang kable anywhere within the grid, the system shuts down that area na para maiwasan yung spark. Pero yung last bagyo that we had, there was a report na one of our mojos reported na may sparks ang isang transformer daw. So that's why when we had Jozo Saldariaga on the line, diba, we reported that to him para ma-rectify yung issue. Because alam naman natin ang warning ng Meralco, pag may sparks, lumayo na kayo at i-report nyo kaagad. Oo. So as of now, wala pa tayong yung official na kumbaga datos kung ilan yung mga affected families, pero most probably mataas po yan. Ang goal po, sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos during his meeting with the people of NDRRMC is zero casualty. Zero casualty. So hopefully zero casualty nga ang ating ma-achieve for itong nangyari nga dahil sa bagyong Christine. Yeah. Alright, let's continue with our countdown. Climbing to the top spot is severe tropical storm Christine's impact in Bicol region. The Office of the Civil Defense has reported 3 deaths in Bicol due to Christine. Here's the report. These men are holding tightly to a metal while crossing a raging flood in Legazpi City, Albay. This as severe tropical storm Christine batters the Bicol region by bringing heavy rain. Rescuers also braved the chest-deep flood to rescue 22 residents in Barangay 16. Ayan, sa may kalsada may namamangka kung gaano kalalim ang tubig sa amin.
Meanwhile, in Libon, Albay, the rain stopped, but the streets are still covered in flood. Rescuers are working double time in Dait, Camarines Norte. They rescued 20 residents stranded in their homes due to the flood. Residents said this was the worst flooding they've seen in decades. Ngayon lang po talaga tumaas ng ganito yung tubig. Hindi po kami umaasa na ganito talaga taas yung tubig. Sa tagal ko pong naninirahan po dito sa Naga, ito talaga po yung pinaka-worst experience po. Based on the latest report of the Office of Civil Defense, 3 people have died due to the wrath of Christine. These deaths were reported to have occurred in Albay, Naga, and Catanduanes. Karamihan po yung mga nalunod, pero meron din pong nabagsakan ng puno. Yung mga naiulat sa atin, galing sa Quezon yung 2, Albay, Naga, Catanduanes, Tigisa. The Department of Social Welfare and Development has been giving out aids to affected families in Bicol Region. Yun, kasasabi ko palang ang goal is 0 casualty, pero ito pala meron palang naitalang namatay dyan sa Bicol. Yun nga, pinag-uusapan natin kanina, di ba yung Naga City kasi talagang yung geographical position niya ay prone talaga sila sa mga matitinding pagbaha. The town of Owas in Albay is one of the most battered areas in Bicol by severe tropical storm Christine. Now let's get the latest situation there. We have Police Executive Master Sergeant Fe Carillo of Owas Police Station. Good morning po. Hello sir, good morning po. Yes, kamusta na po ang sitwasyon dyan? Wala daw kayong kuryente? Sir, hanggang ngayon, sige pa rin po ang ulan at saka wala pa rin tubig. Okay. And may flooding na ba nagaganap dyan? At ano po ang mga preparation po na ginawa ng LGU natin sa area na yan? Nag-evacuate na po ba ang mga kababayan natin? Yes, sir. So, sa po, ang ibang na lang po natin ay 10 families po, nasa 140 videos na lang po. Kasi nag-become na po yung iba. Oh, okay. Kumusta po yung ating mga pamilya na nasa evacuation centers? Okay naman po sila, ma'am. Kasi nag-provide naman sila ng mga compliance hanggang sa ngayon. May yung dun po sa nangyaring mga evacuation efforts, meron po bang mga may mga nagpaiwan pa or dire-diretso na po sumunod yung ating mga kababayan dito po sa evacuation efforts na ginawa po ninyo? Hanggang ngayon, ma'am, meron sa evacuation center po, may 10 families po doon. Bale, 140 individuals pa rin po sa evacuation center po namin. Meron po ba tayong mga napaulat na injuries or nawawala or namatay po or casualty rather dito po sa pananalasa ng bagyong Christine sa inyong lugar? Sa awa ng Diyos, ma'am, 0 po tayo. Okay, medyo ano po yung signal natin ni Ma'am malakas na ulan ngayon Okay. Malakas po kasi ang ulan dito, ma'am. Bali, 0 casualty po dito sa Uwas. Very good, very good. Pero ma'am, ano po ang mga nakikita natin problema na kinakaharap natin? Baka pwede kayong manawagan po sa mga ibang kababayan natin na gusto po tumulong kung kailan po pwedeng tumulong or kung safe na yung sa lugar nyo. Sa ngayon talaga, sir, nangailangan po ang mga constituents dito sa Uwas ng tubig, pagkain, at siyempre po mga damit kasi marami pong nabahaan. Yan lang po. Tubig, pagkain. Yung ano po ba dyan, yung maiinom po na tubig, potable water, meron pa po kayo, wala na? Wala kami talaga, ma'am. Kahit isang tuloy ng tubig, wala po talaga. Kaya sa ngayon, hirap po talaga ang mga kababayan dito po sa Uwas. Ayun, okay. Sige po, hopefully narinig po tayo ng mga kababayan natin tsaka ng national government at mapaabot po ng tulong kaagad. Opo, sir. Malaking tulong po yan dito sa mga kababayan ko sa Uwas. Ikalawang araw po talaga ngayon. Wala pa rin po tigil ang ulan. Meron na po ba kayong coordination na ginawa para po maipaabot po dyan ng national government yung tulong? Yes, ma'am. Bali po ang LGU naman po siguro wala pa rin naman po ang pagtulong din sa kababayan natin. Kaya lang po, siyempre ma'am, kulang pa rin. Opo. Oo. At hanggang ngayon po ay lubog pa rin po sa baha ang Albay, ang Owas. Hindi na, ma'am. Ang Owas, ma'am, wala na po siyang tubig. Okay. Kaya na, ang problema, yung putik, ma'am,
Ang kapal-kapal po ng putik sa ngayon. Oo. Pero meron na po bang ginagawang mga clearing operations ngayon? Yes, ma'am. Sa ngayon nga po, andito ko naririnig niyo, ma'am. Naririnig niyo yung bangko. Nag-clearing po sila ngayon. Okay, alright. Sige. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. Mag-iingat po kayo dyan. And hopefully po ay nakatulong po ang ating programa para makarating po ng ibang mga tulong po sa inyo. Maraming salamat po kay Police Executive Master Sergeant Fe Carillo ng OWAS Police Station. Ayan, sana kung nakikinig po ang members of the national government or mga cabinet, tsaka mga kababayan natin, ang sabi nga ni Master Sergeant Fe Carillo, they really badly need daw, and naririnig mo sa boses niya yung urgency. They need ASAP daw sana, water. Potable water. Potable water daw. Wala na daw talaga silang mainom, wala na daw pagkain, wala na daw damit. Siyempre, the local government is functioning naman, pero kulang at nahihirapan. Maraming mga pamilya, parang 10,000 plus ang narinig ko, no? Medyo nagbe-break. So sana if any of our politicians or mga agencies sa mga kanya-kanyang non-government organizations are listening, puntahan natin itong OWAS sa Albay area. Exactly. Alam mo yung Alagang Kapatid Foundation, nung isang araw pa lang nagmo-mobilize na sila for this, and isa sa mga pupuntahan nila yan yung Bicol region. Baka kung nanonood si Ma'am Menchi, mananawagan po si Sergeant po. Sa OWAS. Sa OWAS, hindi na daw kaya, nahihirapan na daw po ang LGU. Wala silang tubig. Tubig ang isang concern nila, wala daw silang mainom sa area na daw talaga. And very concerned na po yung bosses ni Master Sergeant. Kaya alam mong they need it ASAP. Can you imagine yung level ng water na dumating sa kanila on the night na nanalasa ang bagyong Christine is the amount daw ng water na po pwedeng makuha in 2 months. Nangyari yun ng isang gabi. And even though wala na daw tubig, ang problem is makapal ang putik. So some of the mga sasakyan hindi po makadaan. So ayun, yun ang panawagan po, and I hope there are friendly ears that have been listening and godly eyes that have been watching, so mabigyan natin ng tulong kaagad. Siguro just coordinate. That is in OWAS, no? OWAS Albay. OWAS Albay. Let's look into that. Tapos, overall, of course, let's look into Isabela as well. Isabela as well. Diyan naglandfall ang si Bagyong Christine last night. At itong si Bagyong Christine will continue to bring rains, diba, over the next 5-6 hours, diba, dyan sa may northern. Anyway, moving forward, ang Naga area naman, although tinamaan ng Naga, alam naman natin ang Naga City is well coordinated kasi aside from that, LGU and VP Lenny is coordinating well sa Naga. Ito kasi parang wala pang masyadong tumutugon except the LGU. Exactly. So they need the help right now. Ito, sabi ko sa iyo, nakikinig sa atin si Ma'am Melchi, di ba? OWAS Albay is in the list of priority areas of Alagang Kapatid Foundation Incorporated. Yan, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Ma'am, mineral water daw, Oo, hindi talaga papahuli yung Alagang Kapatid Foundation. Naiiyak na si Master Sergeant Oo. Diba? Batiin ko na rin, no? Dagdagan ko na si Leonie Valdesoto, laging nanonood daw yan sa atin. Si Mark Santiago, Ronald Maxtay, at saka si Geraldine Balolong, nanonood pa yan mula Bukid noon. Si Gary Co, at saka si Tita Daisy, Tito Naldi, and Tito Nito Cancio nanonood sa atin. Tita Esther Abaya and Mina Benales. Alright, and with that guys, kahit paalis na yung bagyo tomorrow, especially sa metro, hindi pa po tapos daw ang ulan. Mararanasan pa natin mamayang gabi. Meron pa daw pahabol yan. And then later on tonight, you should see it improving in the metro. Sa northern area naman ang tatamaan. And tapos na by tomorrow afternoon. Lalabas siya ng Philippine Air Responsibility. Papunta siya sa may Vietnam sa ilalim ng Hong Kong. Sana on the way out ay malusaw na siya para wala na siyang matamaan pang ibang mga bansa. Alright? Okay, stay safe everyone, and that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. He is Angelo Castro III. We are One News, all sides, all the time.